Para po ipasyal ko kayo dito sa Regina. Although makulimlim ang panahon, nagbabadya ang ulan, pero nasa spring na po tayo, spring season. Konting-konti na lang summer na. Tara po, samahin nyo akong mamasyal sa downtown at saka sa Wascana. Oh, may aso. Yun, no? Pinapasyal yung mga aso nila. Sino kaya yan? Okay. Para po ipasyal ko kayo dito sa Regina. Ayun po, atras tayo. Medyo dahan-dahan, medyo masikip yung daan. Ay, mayroon po kasing dalawang nakapark na sasakyan. So buti na lang may backup camera tayo. Ayan po. So mag-start po tayo dito sa north side ng Regina. Malapit po sa North Gate Mall. Ayan po. So tara po, samahan nyo ako. Sana mag-enjoy kayo, ma-explore nyo yung Regina, kung paano yung pagdadrive dito. Sige po, enjoy po. Ayan po, liliko tayo dito sa may 6th Avenue North. 6th Avenue North po. Ayan po, okay, make sure lang natin na clear yung daan bago tayo limiko. Ayan, nasa 6th Avenue North na po tayo. Yan po is papaliko tayo ngayon ng Albert Street. Sa may Albert Street na po tayo. Dito pa rin sa parting north ng Regina. Yan po yung Albert Street. Mas mahaba po yan, from end to end po yan, from north to south and Albert Street po. Yan po, rush hour. Ayan po, ang takbo lang po dito is nasa 50 to 60 km per hour lang. Ayan po, medyo mabagal lang po. May speed limit po kasi, so kailangan po natin sundin ang rules dito. Nag-stop lang po kami dito sa may Dolorama. Bumili kami kasi ng cellphone holder kasi nangangawit po ang kamay ng kasama ko. So hindi naman po ako pwedeng hawakan ng cellphone habang nagdadrive. Bawal po dito yun. Kaya para safe tayo, at the same time is susundin natin yung rules dito. Kailangan po hindi tayo mahawak ng mga any gadgets or kumakain man lang. Bawal po.
Sa mga bagong dating po dito sa Canada o yung mga wala pang driver's license, yan po, foreign po lang po, yung tamang distance po sa harap ng sasakyan nyo is dapat nakikita nyo yung huling gulong o yung tires ng sasakyan ng nasa harap mo. Yan po, so yun po is hindi siya masyadong malayo, hindi siya masyadong madikit. So dapat po nakikita mo yung nasa likod ng gulong, yung tires po. Hindi po yung spare, yung pong dalawang gulong sa both side. Yan po, tulong lang, ay ano lang po to, information lang sa mga kukuha ng license dito sa Regina. Approaching tayo ngayon sa Wascana Bridge. Hindi ko po alam kung anong tawag nila sa bridge na to. Anyway, bukas magsa-search ako. Tinawag ko lang na Wascana Bridge kasi yun po is sa ilalim yun yung part na ng Wascana Lake at saka Wascana Park. Tinawag ko lang Wascana Bridge pero di po ako sure sa tunay na pangalan. Yan po, kung nakikita nyo nakahang na flags ngayon ay may Canada flag. So maybe preparation yan sa Canada Day. Pero sa June 12 tingnan natin kung ihahang nila yung Philippine flag. Dahil po last year is hinang nila yung Philippine flag nung June 12 which is the Independence Day of the Philippines para support lang po sa mga Pilipino.
Iba-iba po yan ang inahang nila. Pag may sinusuportahan yung province namin, inahang po yung flags ng country na sinusuportahan nila doon. Pwede yung Saskatchewan flag, England flag, iba-iba po. So ayan, so approaching po tayo ng Wascana Park. So for information din po sa mga magda-drive test dito sa Regina, Saskatchewan, pag liliko po kayo, lagi po kayong shoulder check. It's either left or right kung saan po kayo liliko. So usually po ang mga experience namin dito pag mga from Asian country, nakakalimutan nila or hindi nila pinapractice yung shoulder check kasi tayo, alam naman natin is pagliliko tayo, ang gamit lang natin side mirror or yung rear mirror. Pero dito kailangan mong gamitin yung rear mirror, side mirror, and then shoulder check. At the same time yung signal light nyo. So isa po yung tinitingnan ng examiner, yung pag-shoulder check nyo. Kung liliko kayo sa left, kailangan mag-shoulder check muna kayo sa left. Kung liliko kayo sa right, shoulder check muna kayo sa right bago kayo mag-turn. So ganito po ang rules dito sa Regina, Saskatchewan. Ayan po, ikutin muna natin yung Wascana bago ko kukunin ng video yung legislative building. So sana po mag-enjoy pa rin kayo. Tuloy-tuloy lang tayo. Ayan po yung Wascana Lake. Ayan po yung mga flags na sinasabi po kanina. Kanina po doon tayo dumaan. Ayan po yung Wascana Lake. Napakatahimik po ng lake. So man-made lake lang po yan. Inukay lang po nila. Mayroong nagkakayak dito kung minsan. Walang ganong tao kasi makulimlim po. Medyo malamig. Kaya po may nagkakayak. So usually po may pag-summer, may tournament dito. Pag Canada Day na celebration, may mga exhibition sila dyan, may race, may tournament, ano ba? Yan, marami po mga activities dito lalo na pag summer.
Yan po yung view dito pag nasa Wascana Lake ka. Yan ang yung legislative building. So mga ilang weeks lang po, mga 2 weeks, 3 weeks lang, 3 weeks, marami na po mga flowers dyan sa may part na yan. Ayan po ang legislative building. Pauwi na po kami pero medyo maambon na, umuulan na, kaya sumakay na kami sa sasakyan. Ayan po, napakalaki po ng legislative building na yan. Samahan niyo po ako, tuloy-tuloy pa rin tayo. Ikutin natin yung Wascana Lake. Ayan, approaching na po tayo ng Broad Street. So Broad Street naman po to. So sa kabilang side naman siya. Kanina papunta tayo ng Wascana, tinake natin yung Albert Street. Kung sa Albert Street ka, papunta ka ng galing kang north, yung sa left side mo naman na road is yung Broad Street. So itong Broad Street nito is parang Albert Street din, na end to end siya from north to south. So ngayon nasa south na tayo. Ang Wascana po is medyo south na rin siya, close to downtown. Yan, pauwi na po tayo niyan papuntang north side.
Yung po mga nakikita nyo sa right side ko, yung po yung mga townhouse. So nung wala pa po kaming bahay, nangupa na rin po kami dyan. Kasi kailangan namin ng 3 bedrooms. Dito po kasi pag lumalaki ang bata, kailangan mag-solo na sila ng kwarto. So no choice po kami kasi yung dating apartment namin is 2 bedrooms lang, magkasama yung dalawang anak sa isang kwarto. Tapos nung lumaki na sila, nagkakaedad na, so kailangan kami lumipat sa may 3 bedrooms. Nakita po namin yung townhouse na yon, so doon po kami tumira ng almost 2 years. Yan naman po mga building na nakikita nyo na malapit sa stoplight, mga hotel po yan. So yung sa right side ay hindi po pwedeng banggitin pala. Yan mga hotel po yung dalawang building na yan. Hindi ko na po hahabaan yung video na to. So ayan po, naikutan natin from north to south, Albert, and then pauwi yung Albert Street, and then pauwi tayo yung Broad Street. So maraming po salamat at mag-ingat po kayo dyan. God bless you all.